Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod, Freddy, sa facebook.com/Freddy at sa YouTube channel at Pilipino sa Amerika Vlog YouTube channel. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, pakipindot lang ho yung press the button red below at to subscribe to my channel, and it's all free guys. It's all free, and I do hope that you will surely like this video that I'm going to uh, for today. Okay, it's all about uh, Senator Laila De Lima was finally free from a bail granted by Muntinlupa Regional Trial Court. Okay, finally freedom. Okay, although the case is still ongoing, but I'm sure that the case will be dismissed for lack of evidence and witness. Okay? Kasi yung mga witness nag-atrasa, no? Ito ay nangyari sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Justice Secretary. Yung Justice Secretary noon ay may problema ngayon, no? May problema sila ngayon dahil sa conspiracy tungkol sa ginawa nila kay Senator Laila De Lima. And Laila De Lima thanked our President Bongbong Marcos Jr. for not interfering in the resolution of the case. Ito ay 1 year ago, nagkaroon na ang Senate ng resolution to free Laila De Lima. At the same time, ang international body from different countries, most especially here in the United States, a group of senators is trying to appeal to the government to free, because sino ho ba si Senator Laila De Lima? Most especially to the young student, most especially sa mga nag-aaral ng law, na hindi pa nakakuha ng bar exam. Okay? Ito ang magandang para sa inyo. Okay? Sa mga estudyante ng law in San Beda College, yan yung mga kilalang UP. Okay? Bakit ba nakulong si Laila De Lima? Sapat ba ang ebidensya? Sapat ba ang mga testigo? Yun lang naman dalawang factor na yun eh. Ngayon, nawala lahat, parang bula. Parang na-frame up. Dahil si Laila De Lima ay siya ang human rights campaigner. Tsaka dati siyang senator noong 2016 kasabay ho ni Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, nabigyan siya ng bail just November 13. Okay? After 6 years, 8 months, 21 days. Just imagine that. Nasayang ang mga panahon ni Laila De Lima, a great lawyer, a great human rights campaigner. At talagang naging kawawa. Makikita naman niyo sa kanyang nung nanood ng video at sa kanyang retrato, talagang nakakaawa, no? Nakakaawa. Pero mo isang dating senador, natalo lang siya nung nakaraan eh. Dahil nakakulong eh. At ang nangyari diyan, mga kasama, mga kababayan, yung parang China ang ginamit ni Rodrigo Roa Duterte, a campaign brainwash sa mga Pilipino na si Laila De Lima ay talagang involved sa drug. Hindi ka pwede na involved sa drug nang walang ebidensya. Walang testigo. Lahat ng kaso na ibinigay sa kanya, dismissed ng court. Tingnan niyo mga komentaryo ng mga dating alagad ni Rodrigo Roa Duterte, si Harry Roque, si Senator Bato na involved. At maaari maging presidente yan si Laila De Lima. At pag nangyari yan, ngayon pa lang, delikado na pumasok ang ICC. Marami na nangyari dito sa Administrasyon Marcos, kaya alam niyo kung bakit?
nagkaroon ng plano na kudita. Sino ang utak sa palagay niyo? Sino ang utak? Dahil lang sa labanan ng China at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagumpisa lang niya dyan. Diyan lang nagumpisa. At nanindigan ng ating Pangulo na ipagtatanggol niya never an inch na ibibigay niya sa China. Kaya pumunta siya dito sa Amerika. Pangatlong punta niya na. At ang under Marcos administration, dumami ang EDCA. At nanindigan ng Amerikano, ang mga Amerikano rito sa Amerika, si President Joe Biden, si Vice President Kamala Harris, si Defense Secretary Lloyd Austin, nanindigan sila na walang makakagalaw sa Pilipinas, ipagtatanggol nila ang Pilipinas. Kaya ang modernization ng Pilipinas, ng Armed Forces of the Philippines ay gumagana na ngayon. Makikita nyo mga bagong barko, mga eroplano, at ang para sa depensa. Alam nyo ba, naghihirap tayo ngayon dyan sa Pilipinas. Walang pumasok na investment dyan kay Duterte. Inaway niya ang Amerika. Inaway niya ang United Kingdom, ang European Union. Lahat inaway niya. Dahil sila ay sa ginawa ni Duterte na pinagpapatay kahit na walang due process. War on drugs. Dito sa Amerika marami niyan. Pero ang human rights nananatili at maraming paraan para maiwasan ang drugs, guys. Kung kayo ay may anak at nalulun sa drugs, papatayin nyo? Tanong ko lang sa inyo, mag-suggest lang, mag-comment ho kayo ngayon dito. Kung ang inyong anak nalulun sa drugs, ang iyong asawa, ang iyong tatay, papatayin mo? Ikaw mismo papatay? Yan ba gusto nyo? O bibigyan nyo ng pagkakataon na makapagbago? Baka sakali. Bawal ho yan. Sa mata ng Diyos, bawal ang pumatay. Meron ng mga tao na nagbago kahit nalulun sa drugs. Marami. Hindi lang isa. Marami. Okay? Congratulations Senator Laila De Lima. At maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ibalik ng Pilipinas ang demokrasya. Dahil ang Amerika, ang Pilipinas ay pamilya na ng Amerika. Makikita nyo, si Pangulo ay nasa San Francisco, pupunta ng Los Angeles at ng Hawaii. Sinasabi ng iba na mamasyal. Hindi na mamasyal ang Pangulo, nagtatrabaho siya. Dumataas ang aming dignity dito sa Amerika. Kasi narito ang ating Pangulo dito sa Amerika. At malugod siyang tinatanggap dito sa Amerika. Kayong mga Pilipino, lalo na dyan sa Davao, pinupuri nyo ang China? Ang nadali kong feedback sa inyo, marami nang umalis dyan sa Davao at pumupunta na sa kampo ni Bongbong Marcos Jr. At ang rating ng mga Amerikano dyan, they are favoring the American presence in the Philippines by 92% ang survey. Kaya hindi nanalo si Duterte na ibenta o sabi niya sa kay Xi Jinping, make the Philippines a province. Okay? Hanggang sa muli. In God we trust, never hold your peace.